lapse policies. Lahat ba makaka-relate? Yeah. Relate na relate. Sobra. Ano nga ba yung lapse policy? Welcome to our episode 3 of Beyond the Code. I'm Beng. I'm Jack. I'm Josh. I'm Adam. Yay! Welcome! Adam is here. Welcome. Welcome, Adam. Galing And siya. since, ayan. Galing siya sa fieldwork. Ay, Wow. She's finally Ma'am na, back. ma'am. And since nandito si Adam, kwento mo Yeah. naman kami. Introduce yourself. Introduce yourself. Oo. And Where were you before joining This insurance industry. industry? Oh, before joining insurance industry, I am with the bank industry. Pero more on IT work. So, IT support. That time, meron na akong, parang nag-iisip-isip na ako to change For ng new career. Mhm. Yes. Kasi ang bank medyo, ano din talaga, demanding pagdating sa work, plus IT pa. So, sabi ko, kailangan ko ng ibang work. Tama-tama naman. May nag-invite sa husband ko. Sinong nag-ano? Sino nag-invite? May bumulong ba? Yes. Bumulong. In-invite ni Miss Leslie yung husband ko. Ayan. Hello, Miss Les. Hello, Miss Les. In-invite na si husband to attend the business forum. So, doon sinabi kung ano yung mga gagawin and kung ano yung mga nagustuhan ko naman. So, sa tingin ko, kaya kong gawin. So, diba? Kaya talaga. Plus, syempre, very rewarding. Diba? Yung ginagawa natin. Sabi ko, sige, transfer na ako. So, nung time din na yun, nag-decide na ako na mag-join na talaga. Pero di ba yung sa pagano ni Miss Les, saan siya in-invite? Paano siya in-invite? Naisakay siya ni husband. Naging passenger siya ni husband. Kasi yung husband ko, nagsa-sideline din siya. Riding up. Oo, riding up driver. Kasi yun yung isa pa naming business. So, siya yung nagde-drive. Naisakay niya si Miss Leslie. And then, nung araw na yun na yung mismong seminar. Okay. Parang 5 p.m. Tapos tumawag yung husband ko. May nag-invite sa akin na mag-attend daw tayo sa hotel ng business forum. Ganun. Okay, sige, mag-under time ako. O, diba? Tapos, nung nag-attend kami, ayun na, kinabukasan, nag-training na ako. For 1 week. Bilis. 1 week training. Resign ka agad, right away. Hindi pa. Kasi tiningnan ko muna kung kakayanin ba. Yung, siyempre, medyo okay yung salary ko dun sa bank. Okay naman. In 6 months, kinaya naman siya. You started as part-time. Part-time. Yes, so, pero sabi ko mas okay siya. So, go na. Yes. Welcome, Adam. Welcome. Thank you. We will be seeing more of Adam. Kasama na namin siya. Finally. The next episode. Yes. And dahil dyan, pag-uusapan natin for today is Ano nga ba? lapsation. Ano nga ba yung lapse policy? When we say lapse policy, ito yung mga policies na inactive na or hindi na siya enforced. Enforced. So yun siya. Bakit nga Para ba? lang mas Bakit nga ba maintindihan. naglalapse? Bakit nga ba naglalapse ang mga policies? Jack, ano sa tingin mo? Bakit? Based on your experience ba to? Marami na ba? Marami. Well, kinda. Hindi. No. Ano siya? Pero that is, in general, kaya nag-lapse yung policy. Siyempre kapag hindi na nakakabayad si client. Ito yung common reason no? Oo, nung premium due. Yung due date niya, pag hindi niya na-meet yun. Diba? Kasi especially, kailangan nilang i-consider, especially yung sa VUL, diba? Yung 2 years, kapag wala pa siyang fund value, so kailangan ma-maintain nila yun. Diba? Na dire-diretso dapat yung payment. For VUL. Kasi iba rin naman kapag But for traditional Josh, insurance. So, kasi yearly naman ang renewal niyan. So, iba rin siya. No? Kapag VUL, as long as may fund value, pwede pa. Pero, until ma-deplete yun, dun siya maglalapse. Bakit nga ba? Bakit nga ba, Josh? Actually,
nakaka-relate ako dyan eh. Kasi alam mo yun, sunod-sunod yung Naiyak na siya. Naiyak ako. Kasi kung alam nyo lang, epekto rin sa agent. Hindi, totoo real talk tayo. Sa client side, ano epekto niya? Di ba maano siya? Mamaya pala pag-uusapan natin ano effect niya. Pero, bakit nagla-lapse? Kasi, I think iba yung nagbabago yung priority nila. Diba? Based on my experience. What do you mean by that? Kasi, meron akong mga client. Ito, sunod-sunod sila. Last year, 4 yun. So, magkakasunod na client. Last year, nag-lapse this year. So, magkakasunod. Ouch. Oo. Saka 1 month lang yung Binayaran. Sabi ko, bakit ganun? Parang napag-question ako sa sarili ko. Saan ako nagkamali? So ko yun. Tama. Ganun Ida. Diba? Diba? Totoo naman matata-question ka sa sarili mo. Anong kulang? Kung hindi ba naintindihan? Hindi ba nila naintindihan? Nag-remind ka naman. Minadali ko ba? O parang pinilit ko ba? Hindi naman. Sila mismo yung nag-approach. Pero tinanong mo sila ba kung babayaran pa ba nila? Oo. May mga ganong attempt na, uy, kamusta? Anong nangyari na sa ganito, ganyan. May mga ganon. Pero meron doon, yun, on process na yung reinstatement. Oo. Pero yung tatlo, talagang sin zone ako. Ka-family ko pa yung isa. Yung ko pa yung isa. Diba? Say hello. Hello. Diba? Diba? Yun nga. Tapos meron ako nakikita na kaya naman niyang bayaran eh. Kasi kaya niyang bumibili ng mga luxury bags eh. Yeah. Nakikita mo sa Facebook, diba? Sa social media. Tapos, kumbaga, kaya, well off. As compared dun sa babayaran niyang monthly. Pero bakit hindi? Hindi lang na i-prioritize. Hindi yun ang priority. Kasi parang, ang tingin ko kasi sa atin, parang mas gusto natin yung mga tangible na bagay. Diba? Mas appreciate natin mga tangible na bagay kaysa sa kasi itong insurance is intangible siya. Hindi mo naman siya nakikita eh. Hindi mo siya kailangan ngayon. Hindi mo siya nararamdaman. Bayad ka lang ng bayad. Parang ganun. Intangible siya. Hindi mo na-appreciate yung value niya at this moment. Diba? Hindi katulad ng bumili ka ng Hermes. Hermes agad. Sabihin mo ng ano ba? Prada, mga ganyan. Gusto mo Secosana. Pwede rin. Kahit na ano man yan. Kahit anong bagay pa yan. Na gusto mo. Diba? Pag binili mo yun, you feel happy. Diba? Nandun yung emotions attached. So, parang feeling ko ganun. So, nagbabago yung priority. Parang akala nila hindi nila need yun. Kasi wala pa ngayon. Di ba nila kailangan? Wala pa nararamdaman. Oo. Meron din naman na baka kinulang talaga sa budget, di ba? Meron din. Meron. Yung time na kinuha nila yun, okay pa. Pero baka may nangyari, hindi na nila kayang i-sustain. Ngayon, pwede naman natin sila tulungan on that part, di ba? Kung halimbawa gusto nila na medyo babaan, kung talagang hindi kaya, wag lang mapabayaan yung policy. Okay, diba? Like yung kanina yung binabanggit may fund value. Actually, nangyari na to sa meron akong client na ganun. VUL siya. Tapos, nawalan ng work. Tapos, 2 policies ang kailangan niyang bayaran. At nagsabi siya sa akin, good thing nagsabi siya. May mga ganong client eh, diba? Sila mismo nagre-remind na, concern, diba? Josh, hindi na debit yung ano ko. Diba may ganon? Nice! Napaka-thankful ako sa mga ganon. Pero anyway, yun nga, 2 years and a half siya hindi nakabayad. Pero, enforce pa rin yung policy. Bakit? Kasi, lumapit siya sa akin, nag-message siya sa akin, Josh, gusto ko na i-withdraw yung policy. Sabi ko, wag. Kasi hindi ko na mabibigay yan sa'yo. Yung pag, diba? Iba na yung amount na insurance. Premium yun, yung amount na monthly na babayaran mo. At iba na rin yung coverage. Yes. Diba? So, sabi ko, wag. Kung kaya naman natin, meron namang way. That's premium holiday. Diba? O yun. So, in-apply namin premium holiday for 2.5 years.
Wala siyang Yung binabayaran. ibig sabihin, sige, yung premium holiday Yes. dun sa mga hindi familiar. Familiar sila. Premium holiday, from the word itself, Mm-mm. nagbakasyon si premium. So, ibig sabihin, wala siyang binabayaran na Hindi mo na niya premium. binabayaran. For some, kung anumang reason yan. 'Di ba? So, yun, in-apply lang namin. Tapos, hindi mo ramdam yung changes. I mean, yung Charges. charges. Hindi mo ramdam. Hindi mo nga makikita kung magkano yung nababawas eh. Oo. Very minimal. Very yung minimal. Imagine mo, tapos ngayon, nag-resume na siya ng payment. Tapos nag-message siya sa akin, Josh, ganito, ganyan. So, parang usapan namin, every month, equivalent to 2 premiums or 2 months ang bayaran niya. Para mahabol. Para mahabol yung mga And may blessing na yung blessing pa is beneficiary siya dun sa, may claim siya dun sa insurance ng tita niya. O, diba? It only proves na meron talaga. Diba? So, may malaking, well, hindi siya blessing kasi pumanaw. Pero, yung perang yun, nagamit niya Nagamit pangbayad niya. dun Yes. sa premium niya o dun sa, Mm. diba, sa policies nilang dalawang mag-asawa. So, ngayon, okay na. So, mas na-realize niya yung importance, Mm. diba, Oo ng nga. policy. Kasi Mm. siya mismo naka-experience Kasi siya ng mag-claim, personal diba? Oo. Sana nga lahat ganun. Oo. I mean, Pero hindi sana- maranasan. Oo, wag mo nang hintayin yun na mangyari. ma-appreciate agad yung value. Yung Yeah. value. Sa akin naman ganito, meron akong client na kinulang lang dun sa auto-debit niya yung cents. Yeah. So, Important hindi yan. na auto-deduct. So, yun lang yung ano niya. Then, in-update ko si client, sabi ko, Ma'am, lapse mo yung policy niyo and all, ganyan. Tapos sabi niya, ha, may fund. Tapos then, upon checking, sabi ko, pa-check po nung sa ATM niyo, baka kulang yung funding, ganyan. Tapos pag-check niya, ayun, sabi niya, oo, kulang. So, kahit cents lang. Ang kagandahan lang nun is si client, Ang na-inform ko siya and then immediately Nahabol niya. na-remedyohan namin yun. Yeah. Nahabol na. So, reinstate. Isang client naman ako na kunwari 1 month lang, 'di ba? Nag-ano siya, bayad siya ng first month premium. Then yung the next month, akala niya kasi naka-enroll for auto debit doon sa bank. Yung sa bank na yon, syempre hindi ko rin mention kanina yung bank. No, ano yon. So, the following month, yung pag ano na niya, yung sa due date niya, hindi siya na deduct. And hindi na siya once, hindi lang isang client yun, several clients, same bank yun. Talaga. Oo. Parang feeling ko pares tayo ng Naman. May ganyan din ako experience kasi. Kaya kahit naka-auto debit, so kailangan, so syempre dapat tawagan mo, puntahan mo yung bank. So ako Yung mismo parang pinuntahan ko. kailangan pa nilang i-authorize, mag-authorize Oo. mismo yung account holder dun sa bank na i-bill yung insurance niya dun sa bank. Pero yung sa Ang isang ganun. client ko, siya na mismo nandun ha, na ano na parang, okay na ino-authorize niya, diba? Hindi pa rin grinad. Kasi, Bakit? Kasi kailangan, kasi sa ano daw yun sa system, so tayo daw yung mag-i-inform. Parang Ah. gano'n. So, in-inform ko, ano diba? Ano naman, so, I don't know. Nagaganyanan yan. Pareho, oo. Nagbabatuhan. pero Kaya, okay na. Pero okay niya na ano na. yung kasi tatlo yung Ayos policies niya, alright? Dun sa kids, tsaka yung sa kanya. Yung sa dalawa, mabuti naman naka-several tries. So, okay na dun sa dalawa, yung sa daughter, tsaka sa kanya. Pero sa kanya, hindi pa rin. So, itatry ko ulit. So, yun. Oo. Alam mo, may feeling kasi ako dyan sa mga banks na yan. Kasi may sarili rin silang insurance. Yes. Company. Although, wala lang, ano lang yun, disclaimer. Wala naman kami sinabing bank, diba? Oo. So kapag ganun, mag-iba ka na ng bank client. Joke lang. Credit card. Pwede rin yung sa credit Ay, mas card. maganda. Mas Oo. maganda Na actually enroll yung pagka-credit credit card. Or debit card. Kasi hindi. Kasi Kasi yung yung debit debit din card, yun eh. ano rin yun eh. May fund yun. Oo. Eh kung yung credit card, kung Unlike. malaki naman yung limit niya. Diba? Pwedeng ma-charge lang siya ng Actually, ma-charge. so okay naman pag-credit card. Tsaka Yeah. may Hindi mo points. kailangan ng funding. Yes. O, diba? Oo. Nag-earn pa ng Nag-earn pa siya ng points, diba? May rewards May pa reward, doon. oo. Kaya yun rin. Diba sa akin, yun yung ginagamit ko. And Mas kung okay yung good credit payer, card. edi
meron pang, ano yan, pwede mo i-increase ang credit limit. Yan would pay True. yours yan. Kasi kapag debit card, yun nga, pagka wala ng fund, wala talaga. Unless na lang kung sa credit card, talagang spender si client. Na talagang na-reach niya yung limit. Yeah. Tsaka expiration, yun lang. Mag-change ka lang kapag expired. Ganun tagal Pag yun, expired ilang yung years pa card. yun. Wag lang yung ano. May Sure ka pa expire na. May expire na, diba? Oh, may expire na. Meron ako yung sa client ko, yun in-enroll niya, okay. So parang 2 months, yung pala expired, mag-expire na yung card niya. So yun, naghintay pa siya. But anyways. Ano naman yung magiging epekto kung lapse naman yung policy Kay client? kay client? Oo. Kay client. Oo. Kasi meron din sa atin eh. Oo. Yeah. May epekto. So, kay client muna. Ako parang gusto ko Syempre. sabihin yung epekto sa Oh, yung sa'yo. Sige. Si client Nag-explain mo yun. Okay. Sige, di mamaya na. Client muna. Kalma. Syempre kapag lapse na yung policy, syempre hindi ka na insured, diba? Hindi ka na protected. So, wala na yung protection benefits mo. Diba? Lahat yon yung insurance coverage and all. So, sayang naman. Kaya kailangan dapat balikan mo, bakit mo ba kailangan ng insurance? Anong In the first purpose, place, diba? diba? Minsan kasi hindi nila nare-realize yun. Like na-mention natin kanina, diba? Unless may need. Na ando na kailangan Kung kailan Oo. Kung kailan may naramdaman, saka rent state or kukuha ng policy, gano'n, di ba? Yes. Which is sometimes yun na yung mahirap, diba? Too late na. Oo, kasi too late na. hindi naman yan na-approve agad-agad. Agad-agad. Yung iba na-decline, di ba? Depende rin syempre sa Depende sa health condition ni client. Mm-mm. So, kung healthy naman, pwede naman i-reinstate. Diba? Oo. Ano nga ba yung reinstate? Sige, para malaman. Sige nga. Yes. Reinstate So, is... nag-lapse na si policy. Halimbawa, Oo. nag-lapse na talaga. So, ang options ni client is pwede niyang i-reinstate yung policy niya through updating or Redating. redating. So, ano ba yung updating and redating na yan? Oo. Update is, babayaran mo yung lahat. Yes. Lahat hindi na miss- bayaran. Lahat ng miss miss premium. Premium. Oo. For example, 1 year ka hindi nakabayad, edi equivalent to 12 months. Yes. Yun, ng monthly premium mo. Kung redate, 1 month lang. Yeah. Oo. Pero Depende ang sa insurance noon mode is of parang ano. mag-uumpisa ulit. Halimbawa, Yung contestability. yes. Halimbawa, 2 years ka na nagbayad, tapos di ka nakapagbayad, nag-lapse siya. Tapos ni-reinstate mo as redating, parang bago ulit yung ano mo, Simula yung umpisa. coverage. Parang binago mo lang yung Yung date. in-adjust mo yung date na In-adjust. ngayon. Yes. So, affected yung contestability period. Na syempre yung fund value na. Actually, whether redating na updating, once nag-lapse kasi, affected na talaga yung contestability. Parang day 1 ka ulit. Kahit Diba, ba dun sa Kahit na mag-update ka. Diba? Kahit pala update. Kasi update mo naman payment eh. Parang contestability mo is back to 0, diba? So magwa-1, parang 2 years ka ulit. Pero, possible. Kasi yung Pero- sa reinstatement naman, meron questionnaire yun eh. May medical questionnaire yun eh. Na kailangan mong checkan. Or kasi yun nga, para kang bumalik sa umpisa. So, kailangan mo... Kung contestability yung Oo. pag-uusapan natin. So, yun nga, Contestability period. kung kailangan mong i-declare, kasi merong possible may nagbago na dun sa health condition Yeah. mo. So, kailangan mo i-declare kung healthy ka pa din. Diba? Mm. Kasi may mga updating na, katulad yung yung recent ko, reinstatement siya, pero updating, pero simplified reinstatement. Ibig sabihin, wala siyang medical questionnaire. Although hindi lahat ng clients ino-offer. Yes. Oo, Yes, hindi yes. ganun. Ano lang yun? May Select. may qualifier doon. Within a Hindi ko year. alam. Usually kasi within a year lang yung policy. Diba? Yung parang Depende. Meron kasing rin eh. Parang simplified offer. Minsan kasi talagang Minsan. nag-offer sila. not more than a year. Yun, ganun sa client ko na simplified. So, sabi ko, anong pinagkaiba nun sa updating? Pares lang naman na 1 month lang yung babayaran niya. Meron, sir, yung wala yung, sa simplified, wala yung medical Health questionnaire. questionnaire Oo. or health declaration. Walang ganun. Diretso yun. Oo. Sabi ko, ganun. Sabi ko, anong impact? Ganun pa ako. Parang iniisip ko, anong impact? Sir, maraming may gusto niyan. Oo. Kasi at least, hindi na sila
kailangan mag-declare pa. Parang back sila dun sa dati nilang in-apply. Diba? Pero syempre kung talagang meron naman dapat i-declare, di ba? I-declare I-declare din mo. talaga nila. So, yun. Diba? Magandang, ano yun? Yung magandang type ng reinstatement yun. Kung ma-qualify ka doon. Diba? So, ibig sabihin, kapag nag-lapse yung policy, may pag-asa pa May pag-asa pa Wala sa naman. Hindi pa yun yung Oo. Kasi akala kasi nung iba, kapag nag-lapse, kailangan bayaran mo agad. Diba? Kunwari 6 months. Tapos, kailangan bayaran mo yung buong 6 months. So, yun nga, like yung na-mention mo, Adam. So, pwedeng redating. Diba? Kung wala kang extra money para i-cover yung premium for 6 months. Diba? Yun. But again, case-to-case basis. Case to Kaya ang case dapat, basis. kakausapin mo na si Agent. agent. Para At Saka maka- para Mas maganda pa rin kung hindi magla-lapse. Yes. Oo. That's Huwag the na most pa- important. Huwag mo nang hintayin. Huwag mo Huwag na mo na paabutin hintayin. doon, Oo. diba? yes. Actually, kapag nahihirapan ka na dun sa sa pagbabayad ng premiums mo, kausapin mo na si agent para malaman niya kung ano yung Actually, pwede oo. niyong gawin. Kasi baka First pwede time. pang ma-adjust, 'di ba? Ma-amend Pwede. yung policy para maging lower yung premium. pwedeng lower ang Diba? premium or mag-premium holiday. May ganun eh. Yeah. Pwede naman. So, yun yun sa pang-clients. Okay. Yeah. Effect kay Eh, sa mga client. agents ba na katulad natin, may effect ba yan? Ay, naku! O, yan na si Josh. Hinay lang. Isa-isa. Kalma. Charot. Uy, sobrang, akala lang kasi nung, syempre, akala nila, syempre, ang alam na lang nila policy, benta lang to, Benta parang lang. ganon. Pero may effect, malaki effect niyan sa agent. Bakit? Kasi meron tayong parameters na mini-maintain. Na doon sa parameters na yan, iba't ibang parameters, doon naka-anchor din yung possible na bonus mo, incentives, di ba lahat? Yeah. Tapos, paano kung nag-qualify ka pa sa mga incentive? Hindi ka magka-qualify because bagsak. Kasi, we would like to maintain good business, syempre, sa bawat clients Yes. natin. Yes. Pero, merong mga Parameters. controllable sa side ng, hindi natin control yung sa side ng client. Kasi, magbabayad ka naman. Uncontrollable. Oo, diba? Siyempre, Scenarios. magbabayad sila. Ganun. Hindi natin control yung, kung ano yung reasons nila, Ano yung na-encounter ano nila. nangyayari sa kanila, experience nila. The reason why hindi sila makapagbayad or maglalapse yung policy. Yes. So, yun. Yun nga lang, kahit anong kasing gawin mong, ano mo yun, yung parang, kahit anong gawin mong Follow. Reminder. reminder, Follow. o kahit dun pa lang sa application, ako, kasi very detailed ako eh, the way I, pag prinisan ko yan sa client, o ito, ganito, ganyan, diba? Very detailed yan. Even sa yung sa lapse session, yun lang hindi ko maintindihan. Yung iba nga, may time na parang nagbabago ang priorities. So, ganun. So, yun. And ang effect din naman Sa atin as sa atin agent. as agent, aside dun sa parameters na yan, na may naka-anchor dun lahat, no, is yung sa susunod pa na client Na business. mo. Oo. Oo, halimbawa, may tulad niyan, meron akong isang client, kaya niya, kumbaga parang malaki ang premium nito. The problem was, there's something about the OTP, hindi siya naka-roaming, ganyan-ganyan. So, ang option lang namin is yung e-payments. Yung mga electronic payments, no? Na, the problem, sa atin, sa ano lang namin, sa company, we don't know sa ibang company, baka ibang parameters nila. Ngayon, the problem is, pagsak yung parameters mo, Yung rating. yung rating mo, As agent. oo, ano siya, yung monthly, hindi siya pwedeng mag-monthly. Oo. So, magre-require sila ng payments, quarterly yan. Additional. Pero in my case, hindi siya 3 months lang, 6 months. Oo. So just imagine, yung client, although kaya ni client ha, Oo. kaya maglabas nung equivalent na 6 months. Medyo, actually malaki premium, 10K monthly. Wow. So imagine mo, So, 60,000 ang kailangan niyang bayaran initially. Kaya niya maglabas ng 60K. The problem was, since yun nga, yung OTP, hindi niya ma-receive. Sabi niya,
Josh, baka lang ma-exceed ko na yung limit, daily balance, daily limit ng bangko. Baka mag-freeze siya, parang ganon. So, Hindi siya makakatransact. hindi siya makakatransact. Kailangan niya. Diba? So, hindi siya, imagine 6 months. Paano kung sa ibang client mo na gustong kumuha ng policy, pero hindi kaya yung 6 months. Yung 3 months nga, medyo, diba? Yung 3 months nga, medyo mabigat na yun eh. O sa 5,000, 15,000 ka agad. Diba? Sa 3,000 monthly, 9,000 agad. Almost 10 na. O diba, parang mahirap yun para dun sa mga nagbabudget, yung budgeted yung. So yun yung naaapektuhan sa atin as agents. Oo. Pagka maraming mga lapses, yung rating natin. Yung rating natin, tapos nagta-translate din sa mga susunod na mga client. Parang may mo. domino effect. May domino effect siya talaga. Diba? Nagiging limited yung options mo Yes. na pwede ibigay dun sa susunod na client. Yes. Ganon. Ayun. Anyway, wala naman akong hard feelings sa kanya. Oo, naiintindihan ko yung sitwasyon. Pero, pag nakakakita ako, teka lang, nag-lapse na, pero nasa ganito, ganyan. Diba? Yeah, yung sa akin. Nag-lapse. Nakaka-relate Yung ka. sa isang client ko. So, na-remind ko naman, especially may bago siyang baby. Kaya lang madaming mga kailangan daw i-settle and all. Pero may bago silang condo. Kasi nga, Diba? Mas priority. Siguro parang yes, hindi nila, hindi nila, Sabi nga hindi kapag- siya priority. di ba kung magbabawas ka ng gastusin mo sa mga expenses mo sa isang buwan, dahil kailangan mo, ang una mong tatanggalin, sabi daw insurance daw. Kasi yun yung pwede ka mabuhay at that moment. Kasi present Pwede magdiretso yung buhay mo na wala yun. Pero hindi mo alam yung future Na pwedeng mangyari. yung pwede mangyari. Yun lang, di ba? Hindi pa nila kasi na-appreciate yun. Diba? Tsaka yung coverage kasi magsha-shoulder ng lapse policy. Yung parang effect niya. In-experience ba kayo na yung parang nag-lapse yung policy, tas yung pala kailangan na. Kailangan na niya. Tapos magkiklaim siya, tas wala. Ako buti naman wala pang Wala ganun. Ako din. Wala pa din rin naman. naman. Pero may stories na ganun. Ang hirap kasi ng ganun, di ba? Paano mo sila matutulungan kung wala ka na magawa, di ba? Oo. Tapos ang sisipa si agent. Hindi mo Sorry. Pero parang sa akin, it takes two to tango. Parang, si agent is i-inform si client. So, sana si client magre-respond din. Sana parang ma-prevent pa kesa yung umabot pa dun sa talagang lapse. So, para magawa ng paraan ahead of time. Parang building relationship. Kailangan ma-build yung relationship. Kasi, di ba, aminin natin, may mga clients ay hindi mo ka-close. O ba, cold market, in-approach Or ka. parang acquaintance lang. Depende kasi yun. Okay, depende rin kahit may di ba sabi ko cold market or not, depende rin kasi yun. Acquaintance mo. Yeah. Kasi meron akong isang client ngayon na na-transfer sa akin. So originally hindi yun sa akin. Na-transfer siya, lapse yung policy. Lapse yun. Alright? So more than, chinek ko, parang going to 2 years na. So, tinawagan ko siya. Kaya pala lapsed kasi ang nag-avail nun for him, yung company nila. And nag-resign na siya doon sa company. So, na-lapse na. So, di na nababayaran. Kaya natuwa siya nung tinawagan ko kasi na-realize niya, pwede pala niya i-continue pa yun. Mabuti na lang din yung company. Ang galing kasi ang kinuha niya is VUL policy. Diba? Tapos may fund value pa yun. Well, wala siyang fund value. Wala Kaya na. na Ay, siya kasi kaya nag-lapse. nag-lapse. Oo. So, yun. So, si client. So, at that time, nakakatuwa kasi may bago siyang parang may baby siya. Bagong nanganak na yung wife niya, Ayun, tapos yun, niya, na pwede na ituloy na tapos same amount din. Kung magkano siya nag-start, same amount yung babayaran niya. Sabi ko, so, paano po kailangan pong bayaran? Ang laki ng babayaran. Kasi going to 2 years So, that's a good thing kasi 1 month lang yung dapat niyang bayaran. So, diba? nag-redating Redating lang. So, kaya sobrang tuwan-tuwa si client.
Oh, di ba? Yun na, wala kaming connection. As hindi ko siya kilala before. Sabi And ko hindi lahat. siya taga-metro. Sana Taga ano pa yun, taga somewhere in Mindanao pa yun. Oh, Ang diba? layo. O, syempre, si next na yan. Good thing merong client, yung client niya is willing. Oo. Hindi, tsaka siguro sana nakita ganun. niya yung... Balik pala sa Cebu pala siya. Cebu ba? Anyways, Visayas pala. Nakita niya yung need ng Oo. bakit may Oo. insurance, ano ba dapat ang kumbaga makakatulong talaga yun sa kanya. Nakita niya yung importance. Yeah. Siguro kasi, especially kasi father na siya, diba? Mm-hmm. Kaya ang laki ng coverage niya rin, nasa more than 1 million. Tapos diba? ang magkano lang yung babayaran niya. Kaya tuwan-tuwa siya. Yun. Kaya importante rin is talaga ma-reinstate nila yung policy. Well, Okay. bottom line, yung sinabi mo Idam kanina, dapat hindi siya malaps. Yes. yun. Huwag agad-agad mag-give up. Oo. Makipag-usap kay agent. Makipag-usap kay agent. Marami na- kasing options Oo. na pwedeng gawin. Na pwedeng gawin pa. True. Hindi kasi importante yun. Kailangan ma-realize nila yung value. Oo. Na hindi lang kasi tayo for today, hindi natin alam, diba? Hindi natin sure yung tomorrow. Kasi Diba? tayo mga agent, nakikita natin yung sa kanila eh. Kasi Diba? kasi may mga clients Sila, na rin hindi nila tayo nakikita eh. sa sarili nila. Oo. Hindi kasi meron din kasing mga instances na syempre nagbabago-bago every year. Halimbawa, ito priority nila this year, yun next nga. year. Ito yung hindi hindi pa. ko. Although gusto pa rin nila, alam nila yung importance, pero kung talagang hindi na nila kaya, Yeah. diba? Sa Posible bagay. talaga na hindi talaga nila ma-continue. Ma-continue. Oo. Pero nandito naman tayo as agents to Oo, help yun nga them. yung role natin. To help them out, no? Yes. Tama. And with that, wag sana nating pang hinayangan na i-save yung mga bagay na makakatulong sa atin, sa family natin. Kasi hindi man natin yan nakikita for now, pero eventually as you age, doon natin mararamdaman na, bakit hindi ko pa kinuha to? Bakit hindi ko itinuloy bayaran yan? And all. Do you agree? Yes! Parang lang yan yung salbabida. Ano mo pa yung Correct. salbabida kung butas naman na siya? So, hindi mo na masisave yung drowning na, diba? Alam niyo yun. Lalo na ang sakit kapag kayong mahal mo sa buhay. Lalo na yung tipong mga breadwinners, diba? Especially yung breadwinner. Oo. Diba? Pag nakikita mo yung client ko na breadwinner siya, tapos walang insurance. Oo. Imagine mo na lang, in-inflate mo yung salbabida, tapos all of a sudden may butas pala. So, wala nang sense. Diba? Ang ganda nun. Oo. Diba? Ang gandang So, yun illustration. yung And with that, sana po, meron kayong nakuha na, ano yung tawag doon? Value and ideas. Ideas. Oo. Sa aming topic for today. Yes. So, bottom line, nakipag-usap kay agent. Ang bottom line, makipag-usap kay agent para magawan pa ng paraan and para hindi masayang yung mga ibayad na and yung panahon. Diba? Ang hirap na kasi ibalik yung panahon actually. At yun diba? ang most expensive. Hindi mo mababayan. Yes, oo. Correct. Ayun. So, Thank you. for watching. Kung meron po kayong gustong topic or anything na i-discuss namin, comment po kayo. Yes. Comment down below and don't forget to like and subscribe. Share nyo sa mga friends nyo. Yes, please. Diba? Yeah. For awareness din. Correct. Para. Yeah. Thank you. Thank Bye. you. See you next episode. Mwah, mwah.